Alam mo ba yung mga pinapakain mo kay baby? Yung mga nutrients na meron doon sa food na yon at kung para saan yon? In this video, pag-uusapan natin yung mga different nutrients na kailangan ni baby at para saan siya. Pampalakas ba siya para hindi ka magkasakit at para lagi kang matalino? Iisa-isahin po natin yan. Magandang topic to, hindi lang para sa mga magulang, mga first time mom, kundi rin para sa ibang tao. Kasi para malaman nila ano ba yung mga vitamins, minerals, and para saan ba ito? Ano yung function niya and magagawa niya sa ating body? Number 1, syempre ito, kilalang-kilala nyo si calcium. And for sure, alam nyo din kung ano yung magagawa niya sa ating body. Ang calcium po ay makukuha sa mga dairy products like milk, egg, and yogurt. It helps to build strong bones and teeth. Kapag si calcium, bones talaga siya. Number 2, fats. O nagulat kayo, no? Meron din palang magandang contribution sa katawan natin ang fats. Ang fats kasi nako-convert yan into energy. So it creates energy para maging malakas ka lagi, to help you more active. Nakakatulong din siya for our brain development. Fats also help to keep our skin and hair healthy. It's also protect against infection. So, di ba, ang dami pala niyang nagagawa sa ating body. Pero dapat lang talaga tama lang yung kinakain mo, wag sobra-sobra para hindi naman ito maglilid sa sakit. Number 3 po is the folate or the folic acid. For sure, narinig nyo na to mga mommies kasi tinitake natin to on the first trimester pa lang. And ang function niya talaga is to help cell division. Yun talaga yung main focus niya. Kaya nga, importante siya sa growth and development on our first trimester. Number 4 po is iron. Kapag iron, naiisip nyo agad is dugo, di ba? Well, it's really connected talaga. Kasi it builds blood cells. And maliban doon, it also helps sa brain development. Number 5 po is protein and carbohydrates. Protein, makukuha mo siya sa mga lean meat. Carbohydrates, pwede mo na siyang makuha through rice. Protein and carbohydrates provide energy. Ayan, pag carbohydrates talaga, energy talaga yan. And it's fuel growth. So have enough carbohydrates in your body. So, pagdating naman sa vitamins, napakadami po talagang vitamins. And isa-isahin natin yan kung ano yung vitamins and ano yung magagawa niya sa ating body. So, number 1 is vitamin A. Pag vitamin A, unang maiisip is eyes. So, vitamin A protects skin, hair, and vision or our eyes. It also helps our immune system become healthy. Next is vitamin B1 or yung tinatawag na thiamine. It helps our body to turn food into energy din. Vitamin B2 or yung tinatawag na riboflavin, it protects cell damage. Kaya nga isa ito sa madalas na nire-reseta kapag meron kang nerve damage. And maliban doon, it also convert food into energy. Next is vitamin B3 or yung tinatawag naman na niacin. Same as vitamin B1 and vitamin B2, kino-convert din niya yung food into energy. Specifically, yung protein and fats. Kino-convert niya yon para maging energy. Kung si protein is nagpo-provide siya ng energy, dahil yon sa kinonvert ni vitamin B3, si protein into energy. Vitamin B6 or yung tinatawag na pyridoxine, it keeps naman our brain and immune system healthy. So, yun naman yung trabaho niya. Vitamin B12 or yung tinatawag na cobalamin, ang work naman niya is gawing healthy ang nerves and blood vessels sa ating katawan. Next po is my favorite kasi ang dami-dami niyang ginagawa sa ating body. It is the vitamin C. Kasi kung umiinom ka ng vitamin C, it protects you against infection. Next, it also helps to build muscles and bones. And it also helps sa wound healing natin. Kaya nga diba kapag meron tayong malalang sugat or may malalim na sugat, nire-resetahan tayo ng vitamin C. Kasi yun din yung main purpose niya. Wound healing. Vitamin D, ito lagi silang partner ni calcium. Kasi kung walang vitamin D, hindi ma-absorb si calcium. Kasi vitamin D helps our body to absorb calcium na galing sa mga foods na inintake natin. It also keep our bone and teeth healthy. Next is vitamin E. Since pinaprotektahan niya yung cell damage, nagfa-function din siya as anti-aging. Maliban doon, vitamin E strengthen the immune system. So, very important talaga si vitamin E. Lastly, hindi nyo siya masyadong kilala, pero kasama siya sa fat-soluble vitamins na tinatawag na ADEK. Yung last po dito is the vitamin K. Vitamin K, it helps the blood to clot. Para mabilis mag-clot yung mga dugo mo if ever may open wound ka or may sugat ka. Ang lahat ng vitamins and minerals na nabanggit ko ay kailangan ng ating katawan. Hindi lang sa mga baby, newborn, pregnant mom, or kay breastfeeding mom,
kundi para sa lahat. Kasi nutrients yan eh. Mas kailangan lang talaga ng growing fetus or ng growing baby and breastfeeding mom yung mga nutrients na yun. Inisa-isa ko lang din para at least alam nyo kung para saan sila at ano yung function nila sa ating katawan. So I hope mas napasimple ko siya at mas naintindihan nyo. Sa panahon ngayon talaga, ang hirap ng maging healthy kasi ang dami ng foods na nadidiscover and ang sarap talaga nila tignan, ang sarap nilang tikman, ang sarap nilang itry. Pero it's your choice pa rin talaga kung ano yung pipiliin mong kainin para sa iyong katawan, para ma-maintain mo ang healthy body. Pero kung kaya natin, mas i-push natin kumain ng mga healthy foods. So I hope you learned something again from this video. Thanks again for watching ha, and see you next time. Bye!